Kamusta? Mga minamahal kong kapatid, naway ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumainyo at sa inyong pamilya rin. Amen. Ako si Pastor Antonio Jr. at nandito ako para magbahagi muli ng salita ng Diyos. Ang mensaheng ito na magpapabago ng iyong buhay ngayon. Hindi mahalaga kung paano ka dumating, kakausapin ka ng Diyos. Aalisin ng Diyos sa iyong puso ang kawalang laman na iyan. Ang bigat na madalas hindi mo alam kung saan nanggagaling. Ang kalungkutang bumabalot sa iyong kaluluwa. Tatapusin na ni Jesus ang lahat ng iyan ngayon. Amen. Ipapakita ko sa iyo ang tamang daan kung paano ka mapupuno at masisiyahan. Sa wakas, mawala na ang uhaw mo sa kasalanan at makamundong bagay at magsimulang uminom mula sa bukal ng buhay na walang hanggan kay Jesus. Amen. Ipapakita ko rin sa iyo na hindi mo kailangang maging relihiyoso, na kailangan mong dumalo sa isang simbahan. Hindi kailangan na ikaw ay magkaroon ng huwarang buhay. Hindi kailangan. Si Jesus, siya ay dumating muna para tayo ay iligtas, para tayo ay sagipin. Ang gumagawa ng pagbabago ay ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng isang relasyon na nabubuo mo sa Diyos. Ang Espiritu Santo ang magbabago ng iyong buhay, ng iyong pagkatao at huhubugin ka ayon sa wangis ni Jesus. Amen? Ibig sabihin, ikaw na dati ay isang taong laging stressed, isang taong laging masama ang loob sa buhay. Ngayon, habang ikaw ay lumalakad kasama si Kristo, ikaw ay magiging isang taong binago. Mapapansin ng lahat ang iyong pagiging mas kalmado. Isang taong may pagpipigil sa sarili, isang taong may pagmamahal sa puso, at hindi kasamaan. Lahat ng ito ay gawa ng banal na Espiritu. Amen. Kaya, gusto kong magbahagi ng isang napakasimpleng aral dito ngayon at gusto kitang ipagdasal sa huli. Pakiramdam ko na magpapagaling ang Diyos ng mga tao ngayon, pisikal man o emosyonal. Alam ko na may mga kababaihan dito na nakakaramdam ng pag-iisa o pag-abandona sa larangan ng damdamin. At ang mensaheng ito ay partikular para sa iyo. Ngayon din, tama ba? Kaya bago ako magsimula, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat na nagbahagi. Tingnan mo, kung kaya ko lang, pupunta ako sa bahay mo at yayakapin kita. Dahil sa iyo, lumalago ang kaharian ng Diyos. May mga taong naliligtas at hindi ako nagmamalasakit kung hindi ka pupunta sa simbahan ko. Kung hindi ka dumadalo sa simbahan ko. Kung hahanapin mo ang relasyon kay Jesus, kahit saan kang simbahan dumalo, ang mahalaga ay ang buhay mo kasama ang Diyos. Amen, iyon ang pinaka-importante. Sinabi ni Jesus sa Juan 15 na siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Kung ang sanga ay nakakabit sa puno ng ubas, kung ang sanga ay bahagi ng puno ng ubas na si Jesus, ito ay mamumunga ng marami at iyon ang layunin ng Diyos. Mga kapatid, may mga tao na buong buhay naghihintay matawag ng pastor para kumanta o mangaral. At kapag hindi sila tinawag, pakiramdam nila ay masama mga kapatid. Sinabi ni Jesus na ang mga bukirin ay handa na para sa pag-ani. Maraming tao ang maaaring maabot sa pamamagitan ng mga taong katulad mo. At baka iniisip mo, Pastor, pero ang dami kong pagkukulang. Marami pa akong dapat ayusin sa buhay ko. Paano ako makakapagbahagi tungkol sa Diyos sa iba? Kahit yung taong nakakakilala sa akin, baka ipamukha pa niya sa akin yung mga maling nagawa ko noon. Mga kapatid, hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng ibang tao, magbahagi ka tungkol kay Jesus. Ikwento mo ang mga karanasan mo. Amen. Alam ko na marami kang gustong ikwento, pero higit sa lahat, ibahagi mo ang pagbabagong ginagawa ni Jesus sa buhay mo. Ayos ba? Ikukwento ko dito ang tungkol sa babaeng na bago ang buhay. Pero bago ang lahat, hinihiling ko na mag-subscribe ka sa aking channel. Mabilis lang ito. Sige na, i-click mo lang dito. Ayan, sa button na mag-subscribe na nandito. Sa ibaba sa gilid, lalabas ang isang kampanilya. Mahalaga ito. Oo, narinig nyo ba mga kapatid na i-click nyo ang kampanilya at piliin ang opsyong lahat. Dahil sa ganitong paraan lang ninyo matatanggap sa inyong cellphone ang susunod na video na ipopost ko. Ayos ba? At huwag mo ring kalimutan, kung nagustuhan mo, sa dulo, iwan mo rito ang like. Tinutulungan nito ang YouTube na makita na mahalaga ang content para sa pamilya. Kaya mas irerekomenda ito sa iba. Papuri sa Diyos mga kapatid. Gusto kong basahin kasama ninyo dito ang Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 4, simula sa talata 10. Dito nagsisimula ang isang napaka-interesanting pag-uusap sa pagitan ni Jesus at isang babae. Nakakatuwa mga kapatid, noong panahon ni Jesus, hindi gaanong pinahahalagahan ang babae. Sa lumang tipan, madalas hindi pinapahalagahan ang babae.
Pero dumating si Jesus para baguhin iyon. Pinahahalagahan ni Jesus ang mga babae. Hindi siya mapagmataas sa mga babae, si Jesus. May puso siya na naaawa sa kahit sinong tao, kahit paggaling siya sa isang lahi na kaaway ng mga Hudyo. Dahil si Jesus ay isang Hudyo. Ngunit ang babaeng ito ay Samaritana. At noon, may alitan ang mga Hudyo at Samaritano. Hindi sila magkasundo. Hindi nila gusto ang isa't isa. Pagkatapos, may sinabi si Jesus na interesting ayon sa Biblia. Sinasabi dito na umalis siya mula Judea papuntang Galilea, pero kinakailangan niyang dumaan sa lungsod ng Samaria. Bakit nga ba kinakailangan? Dahil makikipagtagpo siya sa babaeng iyon. Mga kapatid, kayang baguhin ng Diyos ang kahit anong sitwasyon para lang makatagpo ka niya. Kayang galawin ng Diyos ang lahat ng bagay para ikaw ay narito ngayon at nakikinig sa akin. Alam ko na may mga tao dito na ngayon lang unang beses na dumating dito at galing sila sa magulong buhay. Walang kaayusan. Gusto kitang anyayahan, sumama ka sa amin. Dito, makakahanap ka ng pamilya sa pananampalataya. Amen. Mga taong may pagkukulang at makasalanan tulad mo, pero natagpuan kay Jesus ang daan, ang solusyon sa kanilang mga problema at higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan. Amen. Kaya ayon dito, nakilala ni Jesus ang babaeng ito nang makita niya siya. Kasabay nito, humingi siya ng tubig at agad nagulat ang babae. Sinabi niya, "Paano mo na isang Hudyo kinakausap ako?" Pagkatapos, sumagot siya. Sa talata 10, sinabi ni Jesus sa babae, "Kung alam mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang humihingi ng tubig, ikaw ang hihingi at bibigyan ka niya ng tubig na nagbibigay buhay." Amen. Kaya nagsimulang makipag-usap si Jesus sa babae sa isang espiritual na paraan. Sabi niya, "Kung alam mo lang kung sino ako, ikaw ang hihingi ng tubig sa akin at bibigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay." Hindi naintindihan ng babae na natili siya sa pisikal na aspeto at hindi pumunta sa espiritual. At sinabi niya, "Pero wala po kayong panalok at malalim ang balon. Saan po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay?" At tingnan mo kung ano ang sagot ni Jesus sa talata 3, kapatid. Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito ay mauuhaw muli, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw kailanman. Sa halip, ang tubig na ibibigay ko ay magiging isang bukal sa loob niya na patuloy na aagos tungo sa buhay na walang hanggan." Amen. Kaya dito si Jesus ay nagsasalita sa babae. Sabi niya, "Tingnan mo, kung iinom ka ng tubig na ito, kung iinom ka ng tubig na ito, mauubos ito. Mauuhaw ka ulit maya-maya." Ganon din sa ating katawan, hindi ba? Madalas nating nararamdaman at ginagawa ang kasalanan ng laman. Kaya, nakakaramdam tayo ng kagustuhang gawin ulit, mga kapatid. Ang kasalanan ay inalipin tayo sa parehong paraan. Madalas tayong may masamang ugali, may ginagawa tayong mali, pero hindi iyon natatapos. Bakit? Alipin pa rin ba tayo ng kasalanan? Sabi ni Jesus, "Kung bibigyan kita ng tubig, mapupuno nito ang iyong puso. At hindi ka na muling mauuhaw pa o pauuhaw pa sa kahit ano pa mang bagay, sa kahit anong relasyon para mapuno ka, sa kahit anong bisyo para mapawi ang uhaw mo, kundi ang presensya ko lang." Sabi ng babae, "Panginoon, bigyan niyo po ako ng tubig na iyan para hindi na ako mauhaw at hindi na kailangang kumuha pa dito sa balon." Doon, kapatid, tinumbok ni Jesus ang punto at sinabi sa babae, "Tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito." Noong oras na yon, mga kapatid, sinabi ng babae, "Panginoon, wala po akong asawa." At sinabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mo, dahil totoo ngang nakatira ka sa isang lalaking hindi mo asawa, at nagkaroon ka na ng 5 asawa noon." Mga kapatid, ang babaeng ito ay dumaan na sa 5 diborsyo. Tingnan mo ang kalagayan ng puso niya dito. Si Jesus ay nakikipag-usap sa kanyang kaluluwa. Sinasabi niya, "Tingnan mo, babae, may uhaw ka na hindi kailanman nawawala. At ang uhaw mo ay ang paulit-ulit na pagpasok sa relasyon sa mga lalaki at pakikisalamuha sa mga taong di ka tunay pinapahalagahan." At sa sandaling iyon, sinasabi ni Jesus, "Tingnan mo, tawagin mo ang iyong asawa," dahil gusto niyang makita ng babae kung saan talaga siya pinakakulang. Gusto kitang tanungin, saan ka mas kulang, pisikal o emosyonal? Baka hindi mo natanggap ang pagmamahal ng iyong mga magulang. Baka hindi mo pa naranasan ang pagmamahal ng kahit sino at ngayon ay patuloy mong hinahanap ang pagmamahal. Pati sa sexual na aspeto, may mga taong ganun, di ba?
Makikita sa buhay ni Sanson, isang taong Diyos na ang alam lang niyang pagmamahal ay sexual na aspeto. Ilang tao na ang nabiktima ng patibong na yan. Si Haring David nga mismo na uwi sa pakikipagtalik sa babaeng may asawa. Kaya mga kapatid, kailangan nating hayaan si Jesus na punuin ang ating puso. Amen. May mga tao na napupunta sa alak kahit kilala nila ang salita, o minsan naman napupunta sila sa sigarilyo o sa dalawang uri ng droga. May mga tao na hindi kailanman nasisiyahan at tanging si Jesus lang ang makakatanggal ng pagnanasa na yan para sa mga panandaliang bagay ng kasalanan at ng mundong ito. Amen. May gusto akong sabihin sa iyo. Hindi mahalaga kung anong kalagayan mo. Ang mahalaga ay kung kasama mo si Jesus. Kung hinahanap mo siya araw-araw, palalakasin ka niya, palalayain ka niya araw-araw. Amen. At ang nakakatuwa, nung narinig ng babae ang tungkol kay Jesus, totoo na nagkaroon na siya ng 5 asawa. Noong oras na yon, sinabi niya, Panginoon, nakikita kong isa kang propeta. At ipinakita ni Jesus sa kanya na, tingnan mo, higit pa ako sa isang propeta. Maniwala ka sa akin dahil ako ang Mesiyas, ako ang tagapagligtas, ang isinugo ng Diyos. At pagkatapos, sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na noong oras na yon, dumating ang mga disipulo na pumunta para kumuha ng pagkain sa bayan kay Jesus at hindi nila agad naintindihan. Hindi nila alam kung ano ang pinag-uusapan ni Jesus at ng babae. At pagkatapos sinasabi ng Biblia na noong oras na yon, iniwan ng babae ang mga timba ng tubig doon at tumakbo siya papunta sa lungsod ng Samaria. Ikinuwento niya sa lahat na natagpuan niya ang Mesiyas, ang tagapagligtas ng mundo. Mga kapatid, noong oras na yon lumapit ang mga disipulo kay Jesus. Di ka ba kakain? Nagdala kami ng pagkain mula sa bayan at sinabi ni Jesus, busog na ako, sapat na ako. Dahil ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng aking Ama, mga kapatid. Nakahanap si Jesus ng isang uri ng pagkain. Isang bagay na nagpapakain sa kanyang espiritu. Na wala ng ibang bagay sa mundong ito ang makakapantay pa. Naranasan ko na ito at nararanasan pa rin. Araw-araw, tuwing nagdadala ako ng pagkain para sa inyo, nakakaramdam din ako ng kasiyahan at nabubusog. Amen. Kapag nagsasalita ka tungkol sa Diyos sa ibang tao, ikaw rin ay nabubusog. Ikaw ay napupuno. Pinapakain mo ang iyong kaluluwa ng salita. At kaya, sinasabi ng Biblia na ang babaeng ito ay pumunta at ikinuwento ito sa lahat ng tao. At marami ang lumapit kay Jesus upang malaman pa ang tungkol sa kanya. Itutuloy ko, babasahin ko sa iyo sa talata 39. Maraming mga Samaritano mula sa lungsod na iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babaeng iyon. Nang sinabi niya, ipinahayag niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. At dahil dito, lumapit ang mga tao kay Jesus at nakiusap na manatili siya sa kanila. At nanatili si Jesus kasama ang mga Samaritano ng 2 araw pa. At sinabi nila sa babae, Babae, ngayon ay naniniwala na kami, hindi lang dahil sa sinabi mo, kundi dahil narinig namin mismo at alam naming siya talaga ang tagapagligtas ng mundo. Papuri sa Diyos. Ang ganda mga kapatid, napakagandang kwento. Dito ipinapakita sa atin ang ganito. Ang babaeng iyon na puno ng kasalanan, puno ng pagkukulang. Maaaring hindi siya isang relihiyosang babae, pero ang babaeng iyon, siya ang unang ebanghelista sa bagong tipan. Ang babaeng iyon ang nagsimulang magbalita tungkol kay Jesus sa lahat ng tao. At ang nakakatuwa ay nagawa niyang kumbinsihin ang mga tao. Alam mo kung bakit? Dahil lahat ng sinabi niya sa iba ay totoo, galing mismo sa kanyang puso. Mga kapatid, sinabi ni Jesus, humayo at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat. Hindi tayo inutusan ni Jesus na ipangaral ang ebanghelyo nang hindi muna tayo nababago nito. Purihin ang Diyos. Kailangan munang magdulot ng pagbabago ang ebanghelyo sa atin. Una, ano ang silbi ng pagsasalita natin tungkol sa Diyos sa ibang tao kung tayo mismo ay hindi pa naranasan ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos? Pero sa pagkakataong iyon, ang babae, uminom siya mula sa bukal. Uminom siya ng tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan na si Jesus. At dahil doon, nahawa niya ang ibang tao. Purihin ang Diyos mga kapatid. Dito ako nagsasalita tungkol sa Diyos sa mga tao. At libo-libo sila araw-araw. Bakit ito nangyayari? Dahil lahat ng sinasabi ko ay hindi para manipulahin ang kahit sino. Hindi! Sinasabi ko lang dito ang mga bagay na nakita ko, narinig ko, at naranasan ko. At iyon ang pinakamahalaga. Alam kong para sa marami akong nagsasalita na ngayon ay magsisimulang magbahagi tungkol kay Jesus dahil hihipuin ka niya sa panalangin.
Amen. Magdadasal na tayo ngayon, pero naniniwala ako na ngayon ang araw ng pagbabago. Naglalagablab ang Espiritu Santo sa puso ko. Gusto kong makapagdasal, mamagitan para sa buhay mo. Naniniwala akong magiging kakaiba ang araw na ito. Amen. Ngayon, aalis ka dito na espiritual na bago. Ano ang silbi ng basta mo lang naririnig si Jesus? Kailangan mong maranasan ito para sa sarili mo. Palagi kong sinasabi na ang pinakamalaking himala ay hindi yung nangyayari sa ibang tao. Gaano man ito kalaki, kundi yung himalang nangyayari sa iyo mismo. Ikaw na nasa ilalim ng pagsubok, baka isa kang dalagitang nabuntis ng hindi kasal. Baka naisip mo na ring magpalaglag, o baka iniisip mo nang tapusin ang iyong buhay. Hindi mahalaga kung paano ka narito ngayon, babaguhin ni Jesus ang kalagayan ng iyong puso. Amen. Si Jesus, gusto niyang maging tapat at tunay mong kaibigan, hindi ka niya bibiguin. Kailangan mo lang buksan ang iyong puso sa Kanya, ialay mo ang sarili mo sa Kanya. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Amen. Luwalhati sa Diyos, naniniwala ako sa mensaheng ito. Nagsalita sa iyong puso. Ngayon, ibubuhos ko dito ang langis ng pagpapahid. Para tayo ay makapanalangin. Purihin at dakilain ang Diyos. Mga kapatid, marami akong langis dito. Maraming langis dito sa aking kamay. At sinabi sa akin ng Diyos noon na dapat akong magsimulang manalangin gamit ang langis. At sinabi niya na maraming langis ang ibubuhos sa mga tao. Gawin mo ito, anak ko. Ibuhos ang langis ng pagpapahid dahil sabi ng Biblia na ito ay sumisira sa lahat ng pamatok. Ang mga disipulo ni Jesus doon sa Marcos, Kabanata 6, ay nagpapahid ng langis sa mga may sakit at sila'y gumagaling. Ipinagdarasal nila ang mga sinasapian at ang masasamang espiritu ay lumalabas sa mga tao. Sa parehong paraan, sinasabi ng Biblia sa Santiago 5 na kapag may sakit, tawagin ang mga matatanda ng simbahan at sila'y magpapahid ng langis at ang mga tao ay gagaling. Aleluya! Ngayon, ipagdarasal kita habang nakaunat ang aking mga kamay bilang isang propetikong kilos ng pananampalataya. Kung maaari mo, ilalagay mo rin ang iyong kamay sa ibabaw ng cellphone at magdadasal ka kasabay ko. At maniniwala tayo dito na ang pagpapahid ay dudurog sa lahat ng kasamaan, lahat ng pamatok, lahat ng bagay na nagpapahirap sa iyo ngayon ay maiiwan na, babagsak na sa lupa. Amen. Magiging bagong yugto ito sa buhay mo, pero dapat mong buksan ang puso mo. Sabi ng Biblia, pananampalataya ang magpapagaling sa may sakit at kikilos ang Diyos. Sa pamamagitan nito, purihin siya. Manalangin tayo. Ipikit ang mata at mag-alay ng panalangin. Purihin ang Diyos. Panginoon, Diyos at Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming buhay ngayon. O aking Diyos, ito ang banal na sandali, ang oras na inilalaan namin ang mga minutong ito, Ama, upang hanapin ang iyong muka. Panginoon, una sa lahat nagpapasalamat kami sa iyo para sa biyaya ng buhay. Salamat sa aming buhay, sa hangin na aming nilalanghap. Salamat dahil kung kami ay buhay pa ngayon, aking Ama. Ito ay dahil ang dugo ni Jesus ay patuloy pa ring dumadaloy sa krus na iyon. Ang dugo ng kordero ang nagpapadalisay sa atin mula sa lahat ng kasalanan. Inililigtas tayo mula sa kaparusahan at sa dugo ng kordero tayo ay kumakapit sa araw na ito, naniniwala sa kapatawaran, sa kagalingan at sa kaligtasan magpakailanman. O Panginoon, Diyos at Ama ko, nananalangin ako ngayon para sa lalaking ito at babaeng ito, Ama. Sa oras na ito, bumabagsak na lahat ng paghihirap. Tinataboy ko ngayon ang lahat ng gawa ng dyablo sa buhay ng lalaking ito at babaeng ito. Itinataboy ko ngayon ang lahat ng paghihirap sa kaluluwa, lahat ng sakit sa kaluluwa, lahat ng sakit, Panginoon, lahat ng pagdurusa. Ama ko, itinataboy na ngayon sa pangalan ni Jesus. O Diyos ko, Ama ko, kinakansela na ito. Ngayon, lahat ng plano ng masama, lahat ng maruming espiritu, lumayas ka sa buhay na ito. Ngayon, sa pangalan ni Jesus, bawat demonyo na naninirahan sa katawang ito, itinaboy kita sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka, Satanas. Wala kang karapatan sa taong ito. Ang taong ito ay pag-aari ng Panginoong Jesus. O aking Diyos at aking Ama, hinihiling ko ngayon, balutin mo ang taong ito ng iyong kapangyarihan, ng pagpapahid na ibinuhos mo sa krus na iyon, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, Ama. Naniniwala ako na ngayon ang iyong banal na espiritu ay nagdadala ng espiritual na pagbabago. O Jesus, ikaw ang nagsabi na ang uminom ng iyong tubig ay hindi na muling mauuhaw. Ngayon,
Kami ay umiinom sa pananampalataya ng tubig na buhay na nagpapagaling sa aming puso. O Diyos ko, Ama, kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan namin ang iyong pagyakap, pag-aalaga at pagmamahal. Ama, nais naming maramdaman ang pag-ibig mong hindi kayang ibigay ng mundo. Gaano karaming babae ngayon, Ama, ang nakakaramdam ng pag-iisa at dumaraan sa pagsubok ng kanilang pag-aasawa, iniisip ang diborsyo? Panginoong Hesus, punuin mo ang pusong ito. Madalas ito ay pusong sugatan na hindi namamalayan ay nakakasakit na rin ng ibang tao. Ama, pumarito ka Panginoon at pagalingin mo ang taong ito ngayon din. Diyos, alisin mo ang mga sugat ng kaluluwa, ang kakulangan ng pagpapatawad, ang kawalan ng layunin. Hesus, pumarito ka at punuin mo ang bawat kaluluwa sa sandaling ito. Ang taong ito na minsan ay walang relihiyon, hindi mahalaga. Tinatawag mo ang lahat sa pagsisisi. Ama, ipinapanalangin ko rin ang lalaking ito na nakakaramdam ng matinding pag-iisa, iniwan at di naranasan ang pagmamahal ng magulang o asawa. Ang lalaking madalas nakakaramdam ng obligasyon na magdala ng kabuhayan sa bahay pero madalas ay hindi magtagumpay. Jesus, baguhin mo ang kapalaran ng lalaking ito, baguhin mo ang kwento, Ama, ng mga taong ito, ng kabataang madalas ay walang laman ang isipan, madalas ay natutukso na gumawa ng kasalanan. Sumasama sa masasamang barkada. Panginoong Hesus, palayain mo ang mga lalaki at babaeng ito mula sa droga. Mga taong nakakulong sa bisyo at masasamang gawi. Palayain mo kami, Hesus. Palayain mo kami sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Hindi kami nagbibiro dito. Hindi namin pinag-uusapan ang isang pantasya. Pinag-uusapan natin ang isang bagay na totoo. Ang Panginoong Hesus ay totoo. Siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At ang bawat lumalapit sa Kanya, Panginoon, ang bawat naghahanap sa iyo ay nakakakita at nababago dahil dito, Panginoon. Nagdarasal din ako para sa mga Kristiyanong ito na nasa mga simbahan, pero madalas ay nakakaramdam ng matinding pag-iisa. Madalas ay nakakaramdam ng lamig sa kanilang pananampalataya. Sa espiritual na aspeto. Maawa ka, Panginoon. Punuin mo ang aming puso. Busugin mo ang aming kaluluwa ng tubig na buhay, Panginoon, na nagmumula sa iyong trono. Ama, inaangkin namin ngayon sa pananampalataya ang kagalingan at kalayaan. Panginoon, ako'y nananalangin para sa mga may sakit. Sa mga sandaling ito, Jesus, pagalingin mo ng lubusan. Pagalingin mo, Panginoon. Mula sa taong may kanser, mula sa taong may malignanteng tumor, sa taong may sakit ng ulo. Pagalingin mo silang lahat. Jesus, sa kapangyarihan ng iyong pangalan, ang iyong pangalan ay higit sa lahat ng pangalan, higit sa anumang sakit. Dahil sinabi ng iyong salita na doon sa krus, ibinuhos mo ang iyong dugo at pinasan mo ang aming mga sakit, ang aming mga karamdaman. At sa iyong pangalan, Jesus, ipinapahayag ko ang kapayapaan ng Panginoon sa mga tahanang ito, na ang lahat ng kasamaan, lahat ng hadlang ng dyablo, upang ang taong ito ay sumuko sa pagpapatuloy sa pakikinig ng mga panalangin. Bumagsak nawa ito, magpapatuloy pa rin ang taong ito sa pakikinig. Oo, lahat ng panalangin na dadalhin ko rito para sa iyong pangalan, Panginoon, ay hindi mapipigilan ng kasamaan. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin, iniaalay namin ang aming buhay at kami nagpapasalamat sa iyo. Kaluwalhatian sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaluwalhatian sa Diyos. Alleluia.